Kinwestiyon ng mga senador kung bakit hindi pinag-aaral ng kulto ang mga kabataan sa Sitio Kapihan. Ayon sa mga testigo, pinagbabawalan ni Senyor Aguila ang mga kabataang mag-aral at pinagmamalaki pa raw nito na kung siyang araw na Diyos ay hindi nag-aral, sila pa kaya ng mga tagasunod lang niya. Nung nasa Kapihan ka, nakapag-aral ka ba? Dili pwede na mo eskwela kay gibawal ni Senyor Aguila kay makasa kuno mi kay si gani kuno nga Ginoo wa magay kuno yung eskwela kami na bahinoong sumusunod niya. So bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela, Your Honor, kasi sabi ni Senyor Aguila, siya nga na Panginoon, hindi nga siya nag-aral eh. Sila pa kaya? Oh. So parang tanong ko rin kanina kay Elias Jane, no? Halos hindi ko na kailangang itanong. Pero Renz, bakit ka ba tumakas sa Kapihan? Kay wala may eskwela na. Karoon bisag 12 yung edad, di pagyabog ko ibubusuhan. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry Ren, sorry. Sige po. So, Mr. Chair, si Miss Riza po ay dating DepEd teacher na sumali noon sa Kapihan. So, Ma'am Riza, nag-aaral ba yung mga bata na nasa Kapihan? Yung mic niyo po. Magandang hapon po, Your Honor. Yung mga bata po doon ay hindi nakapag-aral. Okay. Mismo po yung anak ko, pagbaba na namin sa patag, doon pa po siya nakapag-aral. I see. And ma'am, bilang dating teacher, ano pong assessment nyo sa mga learning abilities ng mga bata na nandoon pa sa Kapihan? Halimbawa, marunong ba silang magbasa? Marunong ba silang magsulat? Kanina, iniyakan ni Elias Renz na at 12 hindi pa siya nagsusulat. Marunong ba sila sa arithmetic? Yung ibang bata po, ma'am, na nakapag-aral sila before pumunta dun sa bukid, marunong silang magsulat at makapagbasa. Pero yung mga bata from age 5, hindi na po sila marunong makapagsulat at magbasa. Okay. At mga ilan kaya yung mga batang sa ganung age range mula 5 pababa? Marami po, ma'am, dahil naka-barak sila yung age 5 up above, nasa 200 plus yata sila doon. Wow. So mga at least 200 ang hindi ngayon nakatatanggap ng pagtuturo tungkol sa 3 Rs. At tama nga kayo, at age 5 or a little above that, talagang nasa barracks na sila. Sinabi po ni Sir Jeng kanina na yung pinakamababang antas nung Soldiers of God, yung fetus, ay 6 to 7 years old lamang. Ma'am, sabi po ni... At saka ma'am, dati kayong teacher, paanong napapayag kayo na hindi makapag-aral yung sarili niyong anak? Dahil ipinagbabawal na po ni Senyor Aguila, ma'am, yung pag-aaral. Dahil pag nag-aaral daw yung mga kabataan namin, hindi pinag-aaral yung mga bata para hindi lumabag sa kanyang mga utos. At pag lumabag, pinarurusahan. Opo, ma'am. Yes, Mr. Chair. Riza, if I may, Mr. Chair. Sandali. Haring Aguila, Jerry Esquilario. Totoo ba na hindi nyo pinapaaral itong mga bata? Hindi nyo pinapalabas sa inyong kapihan? Totoo ba na itong mga bata, ito 12 years old na, hindi pa marunong sumulat dahil walang pinag-aralan, hindi nyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo, sir. Paano? Sige nga. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Kanang among kwan, sir, kanang among sa kapihan, suot kawas naman ng mga bata, sir. Suot gawas ng mga bata, ito. Suot gawas? Ibig sabihin, labas-pasok? Oo. So, Renz, labas-pasok lang kayo doon? Pwede kayo makalabas anytime? Pwede kayo bumalik anytime? Hindi. Ha? Hindi. Oh, hindi daw. Pwede mo na, sir, kay
Kay kanang amo sa kapihan o pwede na sila magawas bisag asa na sila pwede magawas. Di na tinuod di lang isulti, sir. Okay, again, I am reminding you, Kay kanang among makinig ka muna. Opo, sir. Makinig ka. Ibo. Kahit na ikaw ay Haring Agila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado. Ha? Bibigyan kita ng fair warning, Haring Agila. Ha? Huwag ka magsinungaling dito, magsabi ka ng totoo kung ikaw ay talagang reincarnation ng Diyos, ay dapat lahat ng virtues ng isang Diyos ay nasa iyo. So sana huwag kang magsinungaling, gusto kong magsalita ka ng totoo. Okay? So, ulitin ko. Again, for the record, mga bata ba, pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas, mag-aral sa baba? Pwede, sir. Pwede. Walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil. Opo. Paano mo ngayon, paano itong sinasabi nila na hindi sila makalabas? Hindi po yan totoo, sir. Hindi totoo. Opo. Ha? Opo. Sigurado ka? Opo. Nandito man yung local chief executive, yung mayor. Mayor, anong sitwasyon doon, mga bata? Mga pag-aaral ng bata? Yung mga taga-kapihan ba, pwedeng bumaba doon sa mga eskwelahan sa baba? Pwede sila mag-aral? Sa good morning po, Senator. Sa Socorro, talagang binawalan nilang bumaba ang mga bata. Sabi ng mga bata na hindi sila nakakalabas sa kapag-aral, sabi ng mayor, sinabi ni mayor, wala daw pag-aaral sa mga bata doon, hindi makakalabas. Anong sagot mo ito ngayon? Nasa among counter affidavit, sir, ganay ilang record sa school. Hindi ko wala kung sa counter affidavit mo. Tinatanong kita ngayon dito. Opo. Open na hearing. Opo. Anong sagot mo? Saan, sir? Ha? Saan sa, sir? Yung sinasabi ni Mayor na ang mga bata hindi nakakapag-aral at masyadong bumaba yung enrollment doon dahil nga nandoon na sa kapihan ang mga bata. Ang tanong ko lang kung nakakalabas nila sa kapihan para pumunta sa eskwelahan doon sa baba. Oh, yes. Inoon. Yes? Oo, magagawa sila. So, strike 2 ka na ha? Oo. Kanina, strike 1 ka dito. Oo. Dito ngayon, strike 2 ka. Isa pang strike 3 ka. Siguruhin natin ha, tama yung sinasabi natin. Ha? Haring Agila. Kaya, please lang, magsabi tayo ng totoo dito. Haring Agila. Ha? Muli for the record, 30% lang ng mga bata ang nag-aaral. At sila yung 30% na pinapayagan para makakuha ng 4Ps. At isa na po ito na iniimbestiga ng DSWD. And for the record din, Mr. Chair, bago ko naman tanungin si Elias Coco, yung sinabi po ni Mayor Riza na massive dropout ng 800 plus na mga bata sa pag-aaral noong 2019. Kung di po ako nagkakamali, ito po ang sumunod sa Lindol doon sa Surigao del Norte, sa Socorro, na ginamit na pagkakataon ni na Senyor Aguila na tawagin yung mga kababayan nilang sumunod sa kanya paakyat sa kapihan. Gusto ko lang patutuhanan yung sinabi ni Raisa Goma, one of the witnesses, and gusto ko rin pabubulaanan yung sinabi ni Jerin Skilayo kanina na free labas-pasok ang mga kabataan doon sa kapihan because kapihan is really restricted with 3 gates, no, before you can get inside the area. So I was the former Public Schools District Supervisor of Socorro East District, and we have gathered data, exact data. So hindi totoo yung sinabi ni Jerin Skilayo na nakapag-aral ang mga kabataan doon. 847 kindergarten pupils and students, high school students na hindi na talaga nila pinaaral
for more than 4 years. Ngayon na lang sila More than 4 years. 4 years. From their transfer to Kapihan. So, maraming ginagawa ang DepEd para ma-resolve ang isyong ito. In fact, yung aming superintendent, ilang times na nagbisita doon sa amin, including the regional director, DepEd regional director, asik na ron si Bringas. Doon sila, pinuntahan talaga nila doon para ma-investigate, para hikayatin silang bumalik sa school, including yung nag-awol at nag-resign na mga teachers. Pero wala talaga, to no avail. Wala talagang pinakinggan nila. Kaya, once and for all, tanungin talaga kita. Binabawalan ba niyo mga bata na pumasok sa eskwelahan o hindi? Wala po akong alam diyan po kasi ako po ay sa 21, Vice Presidente lang. Halili lang ako kung nandoon ng Presidente at saka yung mga policies namin. So sino ang sino ang nagbabawal pala? Hindi ikaw? Hindi po. O sino ang nagbabawal? Ano po? Sino ang nagbabawal? Hindi ko po alam kung may nagbabawal. Basta ang alam ko lang po ang mga hindi naman mapuwersahan yung ikaw ang pinaka-elder doon sa grupo kung saan yung mga nasa power from Kilario sa iyo at saka yung mga ibang opisyalis sa inyong asosasyon. Ikaw ang pinaka well-educated, ikaw yung pinaka dati ka pa nga mayor tinitawag ka na mayor. Ito pagdating sa edukasyon ng mga bata, wala kang pakialam. Hindi mo alam at wala kang pakialam. Ang alam ko po ang kahirapan na kahirapan na magpaaral kasi po sa terrain ng aming lugar. Hindi kita, hindi niyo binabawalan. Hindi po. Kusang ayaw ng mga bata mag-aral? Sa alam ko po, hindi po yung sa alam ko lang po hindi. Sa alam? Ano? Sa alam mo hindi. Kasi yung lang ang nakita ko po na wala namang policy ng board na bawalan ang mga bata. You're telling half truth and half lies, ha? Klaruhin kita. Klaruhin natin ito. Kasi kayo ang policy making body dyan sa Kapihan. Tanong ko kung talaga bang pinipigilan nyo mag-aral ng mga bata o hindi. Hindi po, our records will show kung anong pinag-usapan O na. bakit walang bata nag-aral? Sige nga, explain to me. It is a natural nature ng bata yan na maghanap ng pag-aaral. Kaya nga yung mga bata dito na lumayas dahil lalaki daw sila na walang pinag-aralan. So yun ang nangyari. Tapos sa inyo, wala nag-aral. At ikaw mismo, I don't believe na ikaw, dati kang mayor, dati kang DepEd superintendent, na ayaw mong paaralin ng mga bata. But how come? How can we explain it to the whole world? Bakit ang mga bata doon ay hindi nag-aaral? Ngayon, you want us to believe that dahil sa kahirapan ng kalsada, which is 3 or 4 kilometers, na babagtasin or lalakarin, kaya hindi papasok mga bata. I don't buy your explanation.